Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaisa natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig sa pagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng misyon na may temang misyon sa puso ng pananampalatayang Kristiyano. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayang kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy, purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templot, maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa
sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Laganap, liwanag na sumisika, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya sinabi niya, Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magninilay tungkol sa ating katapatan sa Diyos, katapatan sa bayan. Responsibilidad natin sa Pilipinas at ang responsibilidad natin sa simbahan at sa Diyos. Para mas lalo po nating maintindihan ang ating ebanghelyo ngayon, balikan natin ang kapanahunan ni Jesus. Ang mga Israelita noon ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, the Roman Empire. At dahil dito, bilang nasakop na bansa, kinakailangan ang mga Israelita ay magbayad ng buwis sa ayaw nila at sa gusto. At ito ay ginamit ng mga kalaban ni Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. At ang tanong nila ay, kinakailangan bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Alam niyo po ba mga kapatid na alinman
At anuman ang sabihin ng Panginoon sa tanong na ito ay wala siyang lusot, sapagkat ang tawag dito sa debate and argumentation ay hindi siya makakalusot. Ang tawag diyan ay dilemma. Dilemma. Kung sasagutin niya ng hindi, siya ay magiging traidor sa imperyo ng Roma. At kung sasagutin niya naman ng oo, dapat magbayad ng buwis, siya naman ay traidor para sa mga Israelita. Ano ang sagot ni Jesus? Ibigay ang sa Cesar kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ano po ito sa atin ngayon? Alam natin na merong mga bagay sa ating gobyerno na naiinis tayo. Katulad ng, alam nyo ba, na ang utang natin ngayon ay 14 trillion pesos? Kaya ba ninyong bilangin ang 14 trillion pesos? At patuloy pa tayong umuutang? Alam natin na yung war on drugs, pinatay ang 6,000 Pilipino. Yan yung recorded. Ang hindi na-record ay umaabot daw ito ng 30,000 na pinatay sa tokhang. Alam natin na ang confidential fund na pinag-uusapan natin ngayon, na meron tayong mga leader na kayang maggasto ng 1 milyon sa bawat araw. At bilyong-bilyong ang nawawala sa ating mga kabayan dahil sa pangungurakot ng ating mga leader sa gobyerno at sa bayan. Napakamahal ng ating mga bilihin ngayon, tawag natin dyan recession. At napakarami pang iba. Naiinis tayo, di po ba? Pero ang bayang ito, kahit na kinaiinisan natin, ay mahal na mahal natin. Sapagkat hindi dahil tayo yung mga Pilipino, kundi ang Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ng mga social services natin, na tayo ay nandito sa Pilipinas at ibinibigay sa atin ng gobyerno natin ang ating mga pangangailangan. Kaya tayo naman ay may responsibilidad na magbigay din sa ating pamahalaan at sa ating bayan. Katulad po ng sa darating na barangay election, responsibilidad natin na bumoto. Ang pagbigay natin ng buwis kahit na ayaw natin, sapagkat meron tayong leader na hanggang ngayon ay may 23 billion na utang sa Pilipinas. Ang paglilinis natin ng ating kapaligiran at ang iba pang mga ginagawa nating kabutihan para sa bayan. Di po ba? Ito yung responsibilidad natin sapagkat mahal na mahal natin ang Pilipinas. Kung mahal natin ang Pilipinas dahil binibigyan tayo nito ng ating mga pangailangan, ano pa kaya po ang Diyos natin na nagbibigay sa atin ng lahat ng atin? Sabi nga ni San Pablo, ano bang meron tayo na hindi nanggaling sa Diyos? Kung ang bayan ay binibigyan tayo ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ng mga social services, ang Diyos, hindi lang social services, kundi buhay natin at mga biyayang di natin kayang bilangin. Kaya may responsibilidad tayong magbigay sa Diyos. Ano itong dapat na ibigay po natin sa Diyos? Hindi lang ito tungkol sa pagbigay natin sa kolekta, sa misa, kundi ang buong buhay natin binibigay natin sa Diyos. At kung sinasabi natin binibigay natin ang ating mga sarili, mga kapatid,
Ito ay sa mga konkretong pamamaraan, katulad ng ang pagdadasal natin araw-araw, ang pagsimba natin katulad ngayon, linggo ang iba sa atin araw-araw, ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, ang pagtulong natin sa kapwa, ang paggawa ng kabutihan sa iba. Ito yung mga konkretong pagbibigay natin sa Diyos bilang pagpapasalamat natin sa di natin kayang bilanging mga biyaya. Kaya mga kapatid, kung tayo ay tapat sa bayan, dapat na maging mas tapat tayo sa Diyos. Kung binibigyan tayo ng ating bayan, ng ating mga pangailangan, mas binibigyan tayo ng Diyos ng mga biyayang di natin kayang bilangin. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng ating refleksyon sa araw na ito, hinihiling ko po sa inyo, ipikit natin ang ating mga mata at sabayan ninyo po ako na dasalin natin ang dasal na ito ni San Ignacio de Loyola na palagi natin itong kinakanta sa misa at dasalin natin. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib. Pikit natin ang ating mga mata. Sabayan po ninyo ako. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yukto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng nagaganap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahikayat na saksi sa mundo ng kasaliwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling,
kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal na ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makasangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hapon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtakbo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Dasalin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipanalangin natin ang Israel, ang mga tao sa Gaza Strip, ang mga namatay sa giyera, ang mga hostages, ang mga tao at leader ng mga bansa sa Middle East upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso. At ang aming mga panalangin, lahat ng ito, hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugong anak mo ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin.
Nilubong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tungayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw at nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat rin po ay inaaniyahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translasyon Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Panawagan para sa ordination bands. Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maur San Diego at nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan, bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kaniyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaari makapag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother EJ. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan na may sakit at nangangailangan ng paghilom. Inimbita rin ko po yung mga nanonood sa atin via online streaming na ilagay ang kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan habang ako ay mag-pray over para sa inyo. Ang pagmahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagtipon niyo po sa misang ito. Hinihiling po namin sa inyo na basbasan kami ng iyong banal na Espiritu upang hilumin ang mga may sakit sa amin. Ang mga may karamdaman. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen.
Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang muka at bigyan kayo ng kapayapaan. Sumbilang nawa sa inyo ang kanyang muka at ibigay sa inyo ang kagalingan ng iyong mga sakit at karamdaman. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong ibigay ang ating mga sarili sa Diyos at sa bayan. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Mabuhay po kayo.